Hello mga kabaka, magandang umaga, magandang magtatanghaling araw sa inyo. Magtatanghalian na. Nandito ako ngayon dito sa area na yung ina-update ko kayo almost every day lately, di ba? Ito yung area na pinapalinis ko sa dalawang bakang yan. Binibilang ko yung araw kung how many days it will take them to clean, to flatten the area. Not real clean na parang winalisan, no? Kasi what do you expect? Wala naman magwalis sa mga to. Now, so ayan ang paligid. Malawak-lawak na yung na-flatten na nila. Most part ng area ito ay may damo na mas mataas pa kaysa sa kanila. So mag-ina yan, yun ang anak niya, 6-month-old yun. No? Turning 7-month-old 2 weeks from now. Anyway, anong point ko bakit ako nagre-record ng video na patungkol sa baka ngayon? Ayan, nakared ako, di ba? Nung bata ako growing up, ang naririnig ko sa mga matatanda sa amin, siyempre pag bata ka, gusto mo lumabas palagi sa bakuran, ipaglaro. Sinasabi, kalalabas, may dadaang baka or may mga baka kang dumadaan sa lukuyan, huwag ka lalabas, nakapula ka. So bilang bata, papaniwalaan mo yon, nakapula ako, baka susugurin ka ng baka, hahabulin ka ng baka, no? Kakainin ka ng baka, sabi pa nga ng iba noon. so nung bata ako, talaga naniniwala ako doon, no? Elementary na ako noon, pag may nakakasalubong akong baka, kung nasa bandang kanan ako at nasa bandang kanan din ng baka, mag-iiba ako ng daan, ako yung iiwas, ayaw kong makasalubong yung baka. At kapag kahit nasa kabilang daan na ako, tinitingnan ko pa rin sa side yung baka, baka lumipat din sa nandaan, dahil nga alam ko susugurin ako, no? So far umabot naman tayo sa edad na ganito na hindi tayo sinuwag ng baka dahil sa nakapula. Ngayon papakita ko sa inyo as a proof kung talaga bang irritable ang baka sa pula, mainit pa dugo nito sa pula, no? Automatic ba nang walang kadahidahilan susugurin ka dahil lang sa nakapula ka? Yan ay papakita ko sa inyo, no? So lalapitan ko ito, yung inahin na yan, saka yung junior bull na yon. Papakita ko kung ako ba isusugurin dahil lang sa ako ay nakapula, no? Pero disclaimer lang, itong yan, yung batang lalaking bakang yan, medyo may ugali siyang lambing lang niya, no? Yung nanunuwag-nuwag, binubundol niya yung kanyang noo, no? Yung lambing niya, yung para sa kanya ay mahina, malakas na ang impact para sa tao, no? Mas malaki, mas mabigat pa sa akin yan, natural. So tatalsik talaga ako. Now, lalapit ako doon sa area niya, susubukan ko silang hawakan. Sa mga baguhan pa lang, may tinatawag tayong safe zone dito sa mga baka, ano. Sa separadong video i-detalye ko yon. So kapag pumasok ka doon sa zone nilang yon, kung galing rancho ang mga bakang yan, hindi sila sanay na nahahawakan, hindi sila masyadong sanay sa tao, tendency ay susugurin ka. Kahit ano pang kulay ng damit mo, kahit wala ka pang suot na damit, susugurin ka ng mga ganong baka. So ingat lang din ha sa mga gustong i-redo or gawin itong ginagawa ko ngayon. Ingat lang kayo. So lalapitan ko yan, no? Kung talagang mainit ang dugo ng baka, kay babae o lalaking baka yan, kay bata o matandang baka yan, kung mainit talaga dugo niyan sa pula, kahit hindi mo hawakan yan, kahit ganito ka lang kalapit sa yan, kung gaano kalapit sa kanila, susugod na dapat yan. Hindi lang sa lalapit ng mabagal, susugod. Yung parang mga torong nakikita natin sa TV, yung may inawagay na tela na pula, ganun ang sugod niya dapat. Ngayon pa lang dapat, kanina pa ako dapat sinugod niyan, no? So lalapitan ko pa rin, pero paalala, ingat kayo kasi medyo kilala ko na lang kasi ang mga baka ko, kaya alam ko yung temperament na ito, kung mataas ba yung chance na, alam mo yon, manuwag or what. Nahawakan ko pa yan.
Pero hindi yan na train para sakyan, kaya wag natin gagawin yan. Tatalsik ako pag sinakyan ko yan. So ito namang isang to, ito medyo ingat ako dito dahil nga yung ugali niyang lalambing sa ganong paraan. Ayan, hindi naman sumusugod, no? Kung allergic sa pula yan, pinatalsik na ako kanina pa nga. So hindi sila na susugurin ka ng baka basta ikaw ay nakapula. So ngayon baka tinatanong nyo, bakit yung nakikita ko sa TV may yung mga matadero tawag doon sa atin pag sinabing matadero, yung mga nagkakataino doon sa nakikita natin sa TV, mga exhibitions, matadero yung tawag doon sa lalaking naka-bull calf, tawag dito, naka-cowboy hat kagaya ko, na may hawak na pulang tela, binabad trip yung toro. Matadero yon. So ngayon baka itanong nyo, bakit yung sa TV? Irritable ang baka hindi doon sa kulay na pula, kundi doon sa movement or paggalaw ng tela. Doon siya nabubwisit, kaya sila sumusugod. Sa mga baka itanong naman, bakit? Kung alam mo yun, naging baka ka na ba? Pinag-aralan natin yan, no? Animal science, di kailangan maging baka ka para malaman mo yon. Now, lagyan natin ng dagdagan pa natin yung pagiging science based ng usapan natin. Ang mga baka, lahat ng klase ng baka, no, regardless of breed, regardless of gender, regardless of color, basta baka, they are dichromatic. Anong ibig sabihin ng salitang yon? Yung nakikita nilang kulay, hindi kasing detalyado, hindi kasing dami, hindi kasing tingkad ng nakikita ng tao. Katunayan, yellow, blue, purple, green, yan lang apat na yan ang nababanaag. Kumbaga na nakikita nila pero hindi kasing detalyado, hindi kasing tingkad ng nakikita nating green. Halimbawa, no? Yan damong yan. Green, alam natin, green yan, no? Nakikita nilang green pero hindi kasing green. Hindi kasing green ng nakikita ko, nakikita nyo, excuse me. No? So dichromatic sila, slightly or partially color blind sila but not color blind. No? So etong pulang, yung mga binanggit kong kulay, yellow, green, purple, red, no? Ang nakikita niya sa akin ay hindi, ang nakikita ko, nakikita mo ngayon, pula. Pero siya, brown ang nakikita ng baka niyan. No? So, dun pa lang, alam nating walang kinalaman ang pula dun sa pagsugod ng toro o ng baka. Sumusugod siya sa'yo hindi dahil nakapula ka o may nakikita siyang pula sa'yo. Una sa lahat, di niya nakikita ang pula the way we humans see red. No? Kundi dahil sa movement or baka genetically speaking, na-adapt niya yung ganong behavior dun sa kanyang parents, whether sa nanay niya or sa tatay niya, dam or sire. So dichromatic ang mga dichromatic beings itong mga baka. Itong nanay niyang yan, hindi naman niya nakikitang ganun ang kulay ng anak niya meron pa, no? May mga jokes kasi minsan na kapag ito ang damong na itumba nilang yan, few days from now, 1 or 2 weeks, wala nang green yan, brown na lang yan. Yung joke na yan ng iba, sinasabi nila, bumibili sila ng cellophane. Alam niyo cellophane? Pambalot sa mga yema. Kulay green na cellophane. Tapos gagawan ng antipara, parang salamin. Papasuot, para daw green ang nakikita niya sa dayami. Para daw yummy ang nakikita niya sa dayami. Hindi yellow or brown or white ang nakikita niya sa dayami, kundi green. Joke lang yun, walang hindi totoo yun. Sa ating tao, yes, pag sinuot natin yung cellophane na green, green talaga makikita mo. Pero sila hindi, dichromatic nga sila. So joke lang yun, no? Yung baka kasi maniwala kayo pag may nag-joke, narinig kayong ganong joke, baka maniwala kayo, gawin nyo nga, lagyan nyo ng antipara na kulay green na cellophane ng baka nyo para ganadong kumakain sa dayami, akala niya fresh. Hindi, hindi totoo yun, scientifically speaking. So yun lang, no? Naibahagi ko lang sa inyo yun para lang madagdagan ang kaalaman natin scientifically speaking pagdating sa
paghahayupan. So sa mga gustong bumili ng hybrid na baka, halimbawa yan, hybrid yan. Ito, hybrid na to. No? Ang tatay nito ay Girolando ang breed. Girolando. No? So ngayon kasalukuyan buntis itong, ang semen na ginamit ko dito ay yung pinag-cross na Brahman at saka Luwing. So ang magiging anak nila hindi siya puti, hindi siya gray kagaya nito. Decolor din. Malamang may pagka brown din na ganyan o red, no? Sa baka kasi pagka ganyan red ang tawag, no? Pero sa atin parang mas llamado ang brown kaysa sa red, pero red ang tawag. Parang sa mga manok din, no? Dominant blue kanila pero wala kang makitang blue. Abuhin, no? Mas llamado pa yung pagkaka gray, brown, black na combination kaysa sa blue. Pero dominant blue ang tawag. So anyway, wala tayong magagawa kung yun ang bansag sa ganong color. So sa mga gustong bumili ng hybrid na baka, iiwan ko ang link sa description video, at sa mga naghahanap ng mga consultants sa small hold na cattle farming, you can avail that service from Alpha Adventure Farms. Also, iiwan ko na rin yung link para sa consulting services dyan sa description ng video. So this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.